Welcome back to our channel. In this video, ituturo po natin kung paano gumawa ng application letter. Yung simpleng application letter lamang po para po sa pag-a-apply ng mga mabababang posisyon. Sana po ay makatulong sa inyo ang video natin na to. So, handwriting po yung gagawin natin. Yung isusulat mo mismo sa bond paper gamit ang iyong mga kamay. Yun po ang ibig sabihin ng handwriting. Tapos, alam ko, sobrang uso na ngayon yung magsasubmit ka ng application letter through email or yung tinatype mo sa Word document. So, gagawa rin po tayo ng video tungkol po dyan. Pero in this video, ituturo po muna natin yung handwriting na pagsusulat dahil alam ko marami pa rin yung mga simpleng trabahante natin na nangangailangan ng tulong kung paano gumawa ng application letter at hindi pa masyadong kabisado yung mga Word document. So, simulan po natin maaari po tayong gagamit ng short bond paper. So, ito ay isang short bond paper lamang po. Tapos, umpisahan na po natin yung pagsusulat. So, dapat po yung pinakaunang tandaan, dapat yung margin ng ating bond paper ay 1 inch bawat side. So, hindi na po natin i-measure sa video natin. Pero, kayo na pong bahala mag-estimate. So, 1 inch dito, 1 dito. So, dapat ay hindi lalagpas dito. Hindi lalagpas sa 1 inch na margin yung inyong pagsusulat. So, yung style ng ating pagsusulat, so ipapakita ko sa inyo later. So, umpisahan na po natin. Dapat mag-umpisa ka sa kung anong date ka gustong mag-submit ng iyong application letter or kung pwede rin na kung anong date mo sinulat yung application letter mo. So, halimbawa, sulat natin dito. So, halimbawa, isulat natin dito April 14, 2024. Yan. So, again, dapat yung margin dito ay mga 1 inch at dito din sa gilid ay mga 1 inch. So, dapat yung pagsusulat mo ay nakahanay lamang po lahat dito. Yan po yung tinatawag na full block na style ng pagsusulat. Walang indention. Tapos, mag-leave ka ng space pagkatapos mo isulat yung date. At isusulat mo dito, pwede mong isulat yung, kung alam mo yung pangalan ng sasubmitan mo, pwede mong isulat dyan, halimbawa, Lowy Trinidad. So, kung alam mo kung ano yung posisyon niya sa company na a-applyan mo, isulat mo sa ibaba ng kanyang pangalan. Halimbawa, siya ay Sales Manager. Kung hindi mo po alam ay, pwede mong, kung wala ka pong alam na pangalan sa HR, pwede mong isulat dyan, the HR Department. Ayan. Tapos, pangalan na kaagad ng company. So, halimbawa, mag-a-apply tayo ng Sales Associate sa National Bookstore. So, isulat mo dyan yung pangalan ng company, tapos ay address. So, wala pong space sa lahat ng ito. Yung pinakaunang space mo dito sa pagkatapos ng date. Halimbawa, gagawa lang tayo ng address, P. Reyes Street. So, dapat ay alam mo ang address ng iyong a-applyan. Mandawi, Cebu. So, example lang natin to ha. Ayan. Tapos, isulat mo na dito, Dear Mr. Reyes, leave ka ng space. So, again, kung hindi mo alam ang pangalan ng a-applyan mo, ay, pwede mong isulat dyan, Dear Ma'am or Sir. So, lagyan mo ng kama, pagkatapos, huwag kalimutan yan, napaka-importante yan. So, umpisahan na natin yung ating message. So, dapat huwag kalimutan yung margin dito, mga 1 inch. Medyo malaki ata itong sa akin, so kayo na kung bahala mag-estimate. Or, mas mabuting gumamit ng ruler. So, for example, ito yung letter natin. I am writing to express my... So, pwede po ninyong kopihain itong ginawa natin. Palitan nyo lamang po yung pangalan, yung address ng company, at yung kung anong posisyon yung a-applyan ninyo. Pero yung ibang words dito, pwede nyo pong gamitin. So, dito, dapat yung indention ninyo ay mga 1 inch din. So, kung hindi kasya yung next na word, so, pwede mong i-cut, lagyan mo lang ng dash. In the position, so, yan, medyo kasya pa, of Sales Associate in your store or in your company. As advertised. So, pwede nyo ilagay kung saan niyo nakita yung hiring nila. In your Facebook page. Or FB page po, pwede na yan. Tapos, leave tayo na isang space.
I have had experience. So, dito sa second paragraph, yung first na paragraph, kadalasan, isinusulat mo dyan yung interest mo at isusulat mo dyan kung anong trabaho yung a-applyan mo. Pangalawang paragraph, pwede mo dyan isulat yung experience mo. So, for example, I have had experience over the past 3 years as a cashier. So, dapat yung experience mo ay aligned. So, yung banggitin mo lamang na experience ay yung relevant or yung related sa position na a-applyan mo. So, as a cashier in Jollibee and 1 year in, for example, Save and Earn. So, again, kung kukopyahin nyo ito, dapat ay i-edit nyo po lahat. ng content. Guys, please, pag magsulat ng application letter, gandahan nyo naman po yung handwriting ninyo. Tapos, yung pinaka-importante, dapat walang erasure. So, ito na nga po, natapos na natin yung pagsusulat ng ating application letter. So, pwede nyo po itong kopyahin. So, basahin po natin ulit. So, date yung sa itaas, tapos pangalan ng sales manager or kung sino yung sasabitan ninyo ng inyong application letter. Kung hindi nyo po alam, pwede nyo isulat dyan, the HR department or the human resource department. Tapos, isulat nyo yung pangalan ng company na applyan ninyo. Tapos, yung address ng company. Tapos, Dear Mr. Yes. So, kung walang pangalan, po pwedeng Dear Ma'am or Sir. Tapos, dapat may comma. So, dapat may space pagkatapos ng address. Tapos, space again para magsulat ng body of the letter. So, I am writing to express my keen interest in the position of sales associate in your store as advertised in your FB page. I have had experience over the past 3 years as a cashier in Jollibee and 1 year in Save and Earn. I am confident that my experience, communication skills, and ability to handle customers' needs would enable me to excel in sales associate position. Thank you for your consideration. I am looking forward to discuss my qualifications further. I am anytime available for any exams and interviews. Respectfully yours, Gia Lim. So, dapat may space pa rin na pang 1 inch margin dito sa pinakahuli. So, huwag kalimutan yung signature sa itaas ng inyong pangalan. So, again, yung pinaka-importante dito, dapat yung pagkakahanay ng pagkakasulat mo ay in full black style. So, ayan. Nakahanay lang lahat. Walang indentation. At dapat mayroong space. 1 inch space dito. 1 inch space dito sa itaas. Same din dito. 1 inch dapat. So, kayo nang bahala mag-estimate. Yung sa atin ay medyo maliit. Tapos, sa ibaba, dapat ay 1 inch din yung space. So, yan po yung dapat tandaan sa paggawa ng application letter. Sana ay nakatulong po sa inyo ito. O pwede nyo po itong kopyahin at palitan lamang po yung lahat ng mga information kung hindi yan ang inyong applyan. So, don't forget to subscribe in our YouTube channel para sa mga karagdagang information regarding this one, mga katulad nito. At gagawa din po tayo kung paano yung sa Word document at kung paano yung gagawa din tayo ng video kung paano gumawa ng resume. So, good luck po sa inyong pag-a-apply.